Ito, marami nagtatanong dito sa ating issue no nakaraang ilang araw na kung saan ay tinalakay natin ang kaugnay sa balita na pagkakahuli ng 17 Chinese national na huli habang nagpapabricate o gumagawa ng mga peking sigarilyo sa lungsod ng Gapan City, Nueva Ecija, mga kababayan. Ngayon, nag-trending yung ating topic na yon. Marami nagtatanong, bakit hindi mo pangalanan? Sino ba ang may-ari ng pabrika ng peking sigarilyo sa lalawigan ng Nueva Ecija? Ito na, sasagutin na natin ang inyong katanungan at may isang politiko na nagsabi kung sino ang may-ari ng pabrika o pagawaan ng peking sigarilyo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Si Mayor Ella Naganyo ng San Leonardo, Nueva Ecija, no? Pinangalanan niya si Congressman Eming Pascual na may-ari ng peking sigarilyo sa Nueva Ecija, mga kababayan. Ayon dito sa report na ito, sa balita, sa interview kay Mayor Ella Naganyo ng bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija, si Congressman Eming Pascual ang may-ari ng pabrika ng paggawa ng peking sigarilyo at hindi lamang yan, di umano yung mga nahuling Chinese national ay nakahelikopter pa raw yan kapag bumababa dyan sa pabrika ng paggawaan ng peking sigarilyo, mga kababayan. At ayon pa sa source, si Mayor Eming Pascual daw ang may-ari din ng mga makina. Gaano ito katotoo? Pero yung panoorin natin itong sinasabi ni Mayor Ella Naganyo na si Congressman Eming Pascual ang may-ari ng pabrika ng paggawaan ng peking sigarilyo sa Nueva Ecija na ikinakalat sa buong Pilipinas. Panoorin natin ang interview kay Mayor Ella Naganyo. Yung pong mga nangyayari sa Gapan, kamukha po nung pagkaka-raid ng factory ng sigarilyo sa Pambuan kung saan kapitan na ho yung kanyang ama doon sa barangay na yon. Apo, at kahapon, kaya po ito yung faktorya. Apo, kahapon nabanggit niya yan. Mayor, nabanggit ni Eming Pascual yan na walang katotohanan yung ibinibintang niya na sa kanya yung gawaan ng peking sigarilyo sa Nueva Ecija. Yun hong warehouse na pinaggagawaan ay pag-aari ng nakaupong mayor ngayon, Joy Pascual. Joy Pascual? Yun po, yung pagkaka-raid na yun, hindi ko man ho alam kung hold up or kung ano man yung cause, pero malinaw po, andun ho sa Google, makikita to, na raid yung nagawaan nila ng fake na sigarilyo at na ang mga nahuli doon, 17 Chinese nationals. Chinese nationals, so ito at ang service ng mga nagpupunta ng mga Chinese doon ay helicopter. Bumababa doon sa tabi ng pagawaan ng fake na sigarilyo. Kaya po ito, kung hold up man, paraan ho nila Eming Pascual at ni Kapitan Boy Pascual para kung kumikita na ng malaking paggawa ng sigarilyo, makuha nila yung makina nung gumagawa ng sigarilyo. At ito po ang patunay nga na inilipat nila yung paggawaan ng sigarilyo sa Sinipit, Barangay Sinipit, TLC Building sa may Cabiao, Nueva Ecija. At ang mayor po dito sa Cabiao ng Nueva Ecija, yung kasosyo niya sa fake na sigarilyo, ito pong si Mayor RBR Rivera. Sila po ang magkakasama. Again, yung ding helicopter na yon ang service ng mga Chinese o nag-guide sa kanila kapag gawa ng fake na sigarilyo. Kaya po, lahat ng fake na sigarilyo nito sa Nueva Ecija, Bulacan, Maguindanao po at dito po sa Pampanga, Karatig Probinsya, wala pong ibang may-ari niya kundi itong si Eming Pascual. Siya rin lang po ang may pakananan lahat. Nakakalungkot pong isipin na yung mga nakakaraang mga PD, yung nakakaraang mga CI video or whatever na mga nanunungkulan, na-split ho rito. Sigurado pong hindi makakalusot ito at hindi mangyayari kung hindi po ito alam ng mga pinagdadaanan. Marami hong nakakaalam nito, marami pong mga ganitong gawain na matagal na. Ito lang pong sa Saragossa at iba pang lugar sa Cabanatuan na paghuhuli dahil iba na ho yung PD, iba na rin ho yung
CIDG. Napapalitan ho yan. Kaya ho, nagkakaroon ho ng operasyon. Siyempre ho, meron bang mangyayari sa sarili mong barangay? Pag-aari ng anak mo na hindi mo malalaman. Naglipa na ron. Hanggang ngayon ho, naglipa na ron yung mga Chinese. Labas-pasok pa rin doon sa bodega na pinaghulihan noon ng factory ng sigarilyo. Warehouse na yon dito po sa nasasakupan ng barangay Pambuan, dito sa Gapan. Kaya po, kung hindi alam ng kapitan, may mag-resign na dapat yung kapitan. Hindi niya pala alam yung nangyayari doon sa kanyang barangay Hindi pala niya alam yung rampant na ang shabu deal doon sa Gapan at buong Gapan po, kontrolado nila, takot lahat sa kanila tao. Pipintasan ang DILG at saka po yung sa ating pong sa anti-drugs na wala raw kwenta yung ADAC. Anti-Drug Abuse Council ho ito, buong Pilipinas ito. At doon may siya. 4 lang ho ang nanalo dito. Number 1 ho, San Leonardo. Baka hindi kaya ho yung dapat hindi makakakuha dito dahil rampant to, doon rampant ang drugs. Dahil sila rin po mismo ang may control ng drugs doon. Sila rin po ang may control sa illegal wetting, sa illegal STL. Sila rin po ang may control sa monte. Lahat ho ng patay. Bangka ang Boy Pascual, yung ama ni Eming Pascual sa monte. Ito malaki kinikita at napakarami ho, nagkalat ho ang video karera doon sa Gapan. Halos bawat kanto merong video karera na illegal. At yan po, kontroladong lahat ni Eming Pascual at ni Boy Pascual, itong kapitan po na aman niya. Ngayon po, kung hindi rin alam ng Mayor Joy Pascual, anong ginagawa niya? Nagtatanga-tangahan siya. Anong ginagawa niya doon sa Gapan? Ang gusto lang ba niya magnegosyo? Negosyo ho ron, meron lang silang gasolina. Kailangan doon lahat kukuha yung service ng City of Gapan. Yung kontratita doon din kukuha sa kanilang gasolina. Lahat hindi sa pa rin kanila. yan. Nagtayo pa rin ng construction supply. So sa kanila din lahat dapat kukuha doon sa construction supply na yon yung mga tiga-Gapan. At yung pong LTO na binigyan nila ng space doon sa Gapan City na nakatirik sa Baluarte, obligado po sa kanila rin magpapa-insurance. Sa kanila rin po ang negosyo ng LTO. Lahat po sinakop na. Ganun ho. Hindi naman ho ganit dito mga Pascual. hindi naman ho mga sakim ito sa kapangyarihan. Naghahanap buhay naman din ho. Yun nga lang, monopolado ang buong syudad ng Gapan at mga ari-arian dito. Yung security guard po, mind you, correct. Hindi ho po pwedeng magpasok ng ibang agency ng security guard yung mga tiga-ibang lugar sa Gapan. Dahil ito, merong sariling security agency. Ganun po. Kaya po, nung magkaroon ho ng nakawan, alam niyo ho ba ang ninakaw doon sa loob ng Walter Mart? Napakagagaling. Yung pong pangalan ng security nila ay EPSA, EPSA. Yung EP ho, malamang nito, Emerson Pascual or SA Salvaje, siguro po. Yung pong Walter Mart na meron pong ATM, ito nakakatuwa. Solid ho ang pader. Ito po nangyari mga last 2 years ago. Ando naman din ho sa Google, search natin. Solid ho yung pader. Magdamag na may bumabangag doon sa binutas yung pader. Magdamag na may inilabas na mga gamit at doon sinira yung bulk mismo. Nakakuha po ito 5 million. Meron file ho ito. Nalinis ho yung likod ng building, lote ho ng mga Pascual itong likod ng building. Wow. Sila ho, yung mismong naglinis doon, sila rin ho naglinis ng dadaan, sila rin ho nagbabantay. Kaya tao lang din nila yung kumuha doon dahil yung nagbabantay doon, magdamag din, natauhan nila. Ganun po ang kasakalakaran doon sa Gapan. Halos kaya lahat po, ay manipulado po nila doon, Mayor. Sila lahat yan. At ito po, hindi invento, Karex. Meron pong andun sa Google, ma-search natin, yung nakawan sa Gapan na pinasok mismo sa loob ng mall, nagdaan sa pader, nasakop yung kahanggang lote ng mga Pascual. Ganun ho, kagagaling yung mga Pascual dito sa Gapan. Kaya po, kontrolado nilang lahat. Pati nga ho, paghinga ng tiga-Gapan, kailangan bilang biro na ho yun. Nako, Mayor. Oh, no!
Ayan mga kababayan, grabe ko yung itong expose ni Mayor Ellen Naganyo ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ang balita natin, Vice Mayor ito at ating Mayor ito ngayon ay Vice Mayor. Ngayon, malinaw dito sa sinasabi ni Mayor Ellen Naganyo ng San Leonardo, Nueva Ecija, ayon sa kanyang salaysay, ay yung mga Chinese national pabalik-balik sa Gapan, Nueva Ecija at lumalabas sa kanyang sinasabi na itong mga Chinese national na ito ang siyang gumagawa ng mga peking sigarilyo. Sila'y iniimporta para gumawa ng mga peking sigarilyo, pero ang may-ari ng machine o paggawa ng mga peking sigarilyo o pabrika ay ang pamilya ni Congressman Eming Pascual, yung kanyang anak na mayor ngayon ng Gapan, at mismo si Congressman Eming Pascual ang may-ari nito mga kababayan. At lahat ng mga negosyo sa Nueva Ecija ay mamanipulate lahat ni Congressman Eming Pascual. Matindi pala itong expose na ito ni Mayor Ellen Naganyo. Paanong nanalo mga ganitong mga klaseng politiko kung yung mga taong bayan ay ginigipit na, mga kababayan? Dapat ito panghimasukan na ito ng mas nakakataas at tingnan, imbisigahan si Congressman Eming Pascual at sa iyo, Congressman, bukas ang aming programa para sa iyong panig kasi itong nalaman namin na ito hindi po ito biro sapagkat napakarami pong mga chismis na kayo ay may-ari ng pabrika ng mga peking sigarilyo na kumakalat ngayon sa buong Pilipinas at sinasabi pa pati illegal na droga ay kayo din ang may control. Grabe po ito, hindi po ito biro. Congressman Eming Pascual, bukas ang programang ito upang madinig ang iyong panig kasi kung hindi, kawawa ang mamamayan ng buong Nueva Ecija at ang balita natin, ito'y dumidikit ngayon sa mga Bergara na di umano ay lalabanan itong Governor Oy Umali, pero pagdating ng panahon, marami nagbubulong-bulong sa atin, baka labanin din ito sa mga darating na panahon ang mga Bergara hanggang sa matupad niya ang kanyang pangarap na maging gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija. Sa mga taga Nueva Ecija, isip-isip po tayo, talasan niyo po ang inyong pakiramdam. Siga Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files.